Si Zaki, paulit-ulit na pinatibay ang mga angle hanggang dulo. Si Zack Maestro, sumagot gamit ang biglaang wordplay at matitinding image. Kapag mas tumatama ang isang explosive punch pero mas buo ang kabilang round, saan mas bumibigat ang laban? Magkaiba talaga ang timpla ng dalawa rito. Madalas maglatag si Zaki ng isang direksyon at dinadala niya iyon sa closer, habang si Zack Maestro ay kumukuha ng momentum sa references, rebuttals at mga visual na mabilis tumatak sa live crowd. Sa unang round, naglatag si Zaki ng mahabang paratang tungkol sa pagbagsak at pagiging handa, habang si Zack Maestro ay dumaan sa fight references, snitch angle at mararahas na imagery. Magkaiba ang paraan nila ng pagbukas ng pressure sa round. Inuna ni Zaki ang claim na magiging sentro ng buong round niya. Kaso yung karir mo bumagsak sa impluensya ng bato! Diretso niyang ikinabit ang umano'y pagbagsak ng career sa bato. Paratang ito sa battle, pero malinaw agad kung anong angle ang gusto niyang palawakin. Sa kabila, isang biglaang visual ang pinili ni Zack Maestro para magtaas ng tensyon. Tos, yung dugo, parang coke, pag hinulugan mo ng Mentos. Madaling mabuo sa isip ang Coke at Mentos image, kaya mabilis ang impact sa live setting. Hindi nito kailangan ng mahabang setup dahil shock agad ang bitbit. Mas sinabi ni Zaki ang pressure bilang tuloy-tuloy na claim, habang si Zack Maestro ay kumuha ng agarang impact sa isang malinaw na shock visual. Sa susunod na pares, makikita kung paano nila pinanatili ang ideya nila sa gitna ng round. Pinalawak ni Zaki ang naunang paratang gamit ang paulit-ulit na refrain. Nang dahil sa shabu mukha kang pasyente na abnormal. Nang dahil sa shabu madalas affected yung performance. Nang dahil sa shabu nasa baba ka na ng ranking. Nang dahil sa shabu kaya natanggal ka sa uprising. Yung inuulit niyang simula ang nagsilbing tali ng magkakasunod na claim. Parang listahan ng consequences ang dating, kaya mas madaling sundan ang angle. Samantala, bumalik si Zack Maestro sa combat motif niya gamit ang MMA reference. I see dice ako'y Mario Yamasaki. Yung punchlines unnecessary a drop. Ginamit niya si Mario Yamasaki para manatili sa fight setting ang atake. Mas tatama ito kung kilala ng listener ang reference dahil doon nanggagaling ang dismissal sa punchlines. Mas kumapit si Zaki sa repetition para magpatong ng claim, samantalang reference naman ang gamit ni Zack Maestro para buhayin ang combat theme. Dito, parehong gumamit ng personal na bigat para baguhin ang timpla ng round. Mula sa performance critique, nagpasok si Zaki ng personal na karanasan bago niya putulin ang atake. I lost my dad 2 years ago and I was broken and enraged. Para ko si Smagla sa amin cause I was going to a stage. Shut the fuck up! Pambugok at sobrang corny ng atake mo. Ang personal na pagkawala ang nagbigay ng konteksto sa pagtulak niya laban sa tingin niyang pagiging theatrical o hindi sincere. Hindi lang ito simpleng shutdown, sinubukan niyang bigyan ng lived weight ang sagot. Pagkatapos noon, tinaasan ni Zack Maestro ang stakes sa isang cinematic na threat image. At for the right price, aking hitman ang magre-race back. Magmumukha tong Jupiter pag nilagyan niya to ng red dot so headshot. Malinaw ang hitman at red dot visual, pero battle rap hyperbole ito at hindi literal na banta na dapat ituring na fact. Malaki ang larawan nito, kahit nakasandal sa marahas na shock para tumama. Si Zaki ay gumamit ng personal na context para idiin ang sagot, habang si Zack Maestro ay umasa sa malaking threat visual para sa impact. Dikit ang round 1 dahil may masasabog talagang isolated moment si Zack Maestro, lalo sa imagery. Pero mas tuloy-tuloy na naidugtong ni Zaki ang substance allegation, performance critique at pagdududa sa pagiging handa. Si Zaki ang nanalo sa round 1. Sa round 2, banggaan ito ng shock-heavy career attacks ni Zaki laban sa style critique, Bisaya rebuttal at magkakaugnay na motif ni Zack Maestro. Sobrang dikit ng dating ng kanilang material depende sa presentation. Pareho silang gumamit ng maikling idea para ipakita ang tingin nila sa style ng kalaban. Sa gitna ng atake niya, bumanat si Zaki ng mabilis na Eminem reference. Paborito niya yung relapse! Maiksi pero may target. Ginawa niyang panukat ng taste at pagiging derivative ang relapse reference. Mas tatama ito sa audience na kapareho ang tingin sa album na iyon. Si Zack Maestro naman ay mula sa vocal mockery ay dumiretso sa AAA wordplay. Letter A, may asin ba yung energy? Anong tawag dyan? AAA? Assault and battery? May progression ng joke dahil nagsimula muna sa tunog at energy bago pumasok sa acronym payoff. Hindi lang insulto ang naging dating. Napalawak niya ang style critique sa isang madaling balikan na motif.
Mas cultural reference jab ang kay Zaki, samantalang mas buo ang motif payoff ni Zack Maestro mula mismo sa style critique. Pagdating sa direct humiliation, magkaiba rin ang pinanggalingan ng kanilang mga punch. Pinili ni Zaki ang magbanggit ng mga pangalan para bumigat ang shock. Naman ngayon, tamod niya daw si Tats at Marshall. Mahiyakan ako. Akusasyon ito sa battle at hindi dapat ituring na napatunayang claim. Ang lakas nito ay nasa tabuo content at recognition, pero doon din nakasalalay ang pagiging polarizing nito. Mas tumira si Zack Maestro sa authenticity nang lumipat siya sa Bisaya. Kaya mga bay, pero nga may Bisaya sa Kalina sa imuhang rounds. Pero mag-binisaya na daw, kay Bisaya ang crowd. Kinuwestiyon niya kung ginagamit lang ba ang Bisaya para makuha ang crowd. Rebutal ito tungkol sa motive, kaya mas mabigat kung mahalaga sa venue ang linguistic authenticity. Shock allegation ang gamit ni Zaki para manggulat, habang credibility naman ang tinira ni Zack Maestro sa regional authenticity rebutal. Sa mga pangwakas nilang galaw, malinaw ang gusto nilang iwan na mensahe. Tinapos ni Zaki ang sarili niyang arc sa diretsong utos tungkol sa career ng kalaban. Dito ka pa, magretiro ka na at huwag ka na bumalik. Simple ang construction pero malinaw ang finality. Matapos ang reputational at shock attacks niya, naging madaling tandaan itong pangwakas. Bago pa lumalim ang ibang joke niya, inilatag ni Zack Maestro ang tunog na babalikan niya. Pansin niyo ba ang estilo na kanyang dala? Ginagawa niya pasigaw ang lahat ng letrang A. Sige kag nga. Oh, tunog chainsaw pumalya. Nga. Yung pag-target sa pasigaw na letrang A ang naging pundasyon ng mga kasunod niyang joke. May malinaw siyang maliit na target na pwede niyang ulit-ulitin at palawakin. Mas diretso at pangwakas ang retirement closer ni Zaki, habang si Zack Maestro ay naglatag ng style-based setup na pwede niyang balikan sa buong round. Parehong may malinaw na paraan para kumuha ng momentum, shock at isang matigas na closer kay Zaki, motif at regional rebuttal naman kay Zack Maestro. May mga linyang nakasandal ng husto sa delivery at may ilang bahagi ring hindi ganap na malinaw. Si Tai ang nanalo sa round 2. Sa huling round, itinulak ni Zaki ang credibility at hypocrisy angle gamit ang sports at comeback references. Si Zack Maestro naman ay naglatag ng nameplay, double standards thread, rebuttal at matinding closing imagery. Parehong gumamit ng kilalang reference para gawing mas madaling tandaan ang punch. Sa credibility attack ni Zaki, MMA ang naging shortcut para paliitin ang yabang ng kalaban. Tapos kinumpara pa sarili niya kay John Jones. Masyadong high. Gago, di kasi John Jones, ikaw si Ferguson na out of prime. Malinaw ang contrast ng John Jones at Ferguson na out of prime. Kapag alam ng audience ang MMA history, isang pangalan lang ang sapat para ipakita ang layo sa elite image. Sa closing stretch ni Zack Maestro, kilalang hook naman ang ginamit niya para sa ironic na payoff. At yung theme, lose yourself. Use yourself. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a life, jai-ho. May instant recognition ang lose yourself callback, tapos binago niya ang direksyon para sumabay sa nauna niyang explosive imagery. Memorable ang twist, kahit nakasandal din sa delivery at sa tolerance ng listener sa violent metaphor. Mas nakaangkla ang punch ni Zaki sa MMA status comparison, habang si Zack Maestro ay kumapit sa pop culture callback para sa mas theatrical na payoff. Sa puntong ito, parehong ipinakita nila kung paano binabaliktad ang kahinaan para maging argumento. Sa closing build niya, inamin muna ni Zaki ang sarili niyang mga sablay bago siya nag-comparison. Ako, marami ding sablay at palpak na performance. Pero success pag nag-comeback na parang George Foreman. May self-awareness ang move dahil hindi niya itinanggi ang failures. Ginamit niya si George Foreman para ipakita ang pagitan ng tunay na comeback at retirement na tingin niya ay pang-publicity lang. Sa kabila, maximum shock ang pinili ni Zack Maestro para ituloy ang escalation. May suicide bomber is gonna see for himself. Sobrang direct ng C4 image, kaya instant ang init pero simple ang mekanismo. Battle rap hyperbole ito na pwedeng tumatak o umayaw ang listener dahil sobrang bigat ng subject. Si Zaki ay bumuo ng contrast sa self-awareness at comeback analogy, samantalang si Zack Maestro ay nagtaas ng intensity sa raw shock imagery. Sa huling pares, parehong lumapit sila sa public credibility at personal na accountability.
Binalikan ni Zaki ang public image angle para isara ang mga nauna niyang paratang. Pero tingin mo, ano kayang reaction nun ni Miko pag nakita niyang nagkakalat ka rito? Kaya paano ka naging champion sa totoong buhay? Parang gago ka umasta! Naging klaro na huwad ka sa battle rap o totoong buhay, Hansel. Ginawang mas pampubliko ng pagbanggit kay Miko ang challenge sa pagiging champion. Claim ito sa battle at medyo magulo ang transcription pero malinaw ang gustong tapusin. Questionin ang legitimacy ng kalaban. Si Zack Maestro naman ay nagbigay ng direct reframe sa usapin ng jail at bail. Binigyan ka ng pang-bond. We got released from jail, literal na Muslim na nagpa-Christian bail. Ginawa niyang transactional ang dating ng release para baliktarin ang moral posture ng kalaban. Akusasyon ito sa battle, kaya nakasalalay ang lakas nito sa kung gaano kapanipaniwala ang detail para sa audience. Mas public shame closer ang kay Zaki, habang si Zack Maestro ay nag-counter gamit ang specific na bail reframe para questionin ang credibility. Napakadikit ng round 3 dahil may rebutal at malalaking closing image si Zack Maestro na talagang tumatatak. Pero mas naidugtong ni Zaki ang credibility attack mula sports comparison hanggang comeback at public image closer. Si Zaki ang nanalo sa round 3. Final score, Zaki 2.5, Zack Maestro 0.5. Si Zaki ang nanalo sa battle. Habang umuusad ang laban, mas naipagdudugtong niya ang mga angle niya mula setup hanggang closing, lalo sa una at huling round. Malakas ang shock, wordplay at imagery ni Zack Maestro, pero mas pabago-bago ang kapit ng mga yon kumpara sa mas tuloy-tuloy na pressure ni Zaki. Hindi ito blowout. May mga bahagi talagang pwedeng pagtalunan dahil magkaiba ang lakas ng dalawang approach. Pero sa kabuuan, mas madalas na naitawid ni Zaki ang isang kumpletong argumento mula setup hanggang payoff.